Kasunduan sa dilim. Mas matagal na akong mag-isa sa sarili kong isip kaysa sa karamihan ng tao, pero mula nang mangyari ang aksidente, hindi na ako nag-iisa sa loob ng utak ko. Dati akong deep water welder. Kadalasan, ang trabaho ko ay nasa pagitan ng 500 hanggang 800 talampakan sa ilalim ng dagat. Hindi ako natatakot sa dilim at sa lalim, pero nagbago ang lahat sa huling pagsisid ko. Isa lang itong pangkaraniwang gawain. Nasa loob kami ng diving bell, naghahanda bago sumisid. 5 kaming magkakasama. Lahat kami ay nakakabit sa bell gamit ang umbilical cord, ang aming lifeline. Iyon ang nagbomba ng mainit na tubig sa aming mga suit, nagbigay ng kuryente sa aming mga ilaw, nagsupply ng oxygen sa aming helmet at nagpapatakbo ng aming welding equipment. Nasa 2 linggo na kami ng trabaho nang mangyari ito. Abala akong nililinis ang isang bahagi ng tubo nang marinig ko ang sigaw sa aking headset, puno ng pagkataranta. "Bumalik kayo sa bell! Ngayon na!" Dumaan ang tubig sa akin na parang isang tahimik na sigaw. Unti-unting bumibigat ang presyon sa aking bungo. Umikot ang tiyan ko. Nahilo ako. At pagkatapos, bag! Bumangga ako sa isang matigas na istruktura sa ilalim ng dagat. Sumabog ang sakit sa aking balikat at saka ko naramdaman may humahawak sa braso ko. Ang presyon ay biglang lumakas nang hindi ka panipaniwala. Parang mga ngipin, parang bakal na pumipisil ng dandahan pero may matinding lakas. At pagkatapos, isang matalim na putok, mainit at malagkit na dugo ang pumuno sa tubig. Katahimikan. Kumukurap-kurap ang ilaw sa helmet ko hanggang sa tuluyang mamatay. At ako ay nilamon ng ganap na kadiliman. Lumulutang ako, manhid ang buong katawan ko, pero ang isip ko ay pilit na naghahanap ng kasagutan. Ang kanang braso ko, wala na. Thud. Bagsak ako sa sahig ng karagatan. Tumama ang helmet ko sa aking bungo. Lahat ng bagay ay mali. Hindi ko alam kung buhay pa ako o patay na. Nakakabingi ang katahimikan. Hindi lang ito basta kawalan ng ingay. Parang wala nang umiiral. Walang bula. Walang alingaw-ngaw ng barko sa ibabaw. Walang ugong ng suit ko. Parang huminto ang buong dagat. May 5 pa siguro akong minuto. Baka mas kaunti pa. Pinilit kong hanapin ang umbilical cord ko. Manhid ang mga daliri ko, mabagal ang galaw. Kailangan kong itali ang sarili ko. Kapag lumutang ako palayo, hindi na nila ako mahahanap. At doon ko naramdaman iyon. May dumampi sa akin. Hindi ito agos ng tubig. Hindi ito debris. Iba ito. Nanigas ang buong katawan ko. Nasa likuran ko ito. Malapit. Nakatingin. Hindi ito sinabi gamit ang boses. Nasa loob ito ng isip ko. Gumagapang na parang mga insekto sa loob ng utak ko. Hindi ako makahinga. Wala ng oxygen. Nagdidilim ang paningin ko. Bumabagal ang tibok ng puso ko. Patay na ako. Kaya sinabi ko, sige, at pagkatapos, wala. Nagising ako sa loob ng diving bell. Nasa paligid ko ang mga kasamahan ko, nagsisigawan. May humawak sa mga balikat ko. Basang-basa ang suot kong diving suit, tabingi ang helmet ko. Isang oxygen mask ang nakadikit sa mukha ko, pilit akong pinapasinghap ng hangin. At ang braso ko, para itong hindi akin, para bang may ibang bagay na nakatira rito. Napatingin ako sa reflection ko sa visor ng helmet ko. At sa isang iglap lang, gumalaw ang labi ko, pero hindi ako